History always repeats itself. Yan nga ang katagang binitawan ni Im-sama sa chapter 1186. At ito nga yung topic natin sa araw na to. Yung mga pangyayari all throughout sa kwento ng One Piece na parang nauulit na naman ngayong Elbaf arc. As well as tatalakayin din natin yung mga arcs na nagdaang pre-time skip na napapansin nating nami-mirror ng mga arcs sa New World. Kaya naman kung handa na kayo, game. Umpisa na kaagad natin itong topic natin. Unahin nga natin itong pangyayari in chapter 1171. Sa chapter nga na to kakatapos lang patayin ni Loki si Harald at nirequest nga niya sa mga nakasakse sa pagpatay niyang to, which is sila Shanks, Harul at Gaban, na wag daw sasabihin sa kahit na sino yung mga nangyari sa araw na to. Itong pagte-turn into demon ni Harald at itong pagsagip niya sa Elbaf. Kumbaga ayaw mag-take credit ni Loki sa ginawa niya. Ngayon kung babalikan naman natin itong chapter 41 kapansin-pansin nga na very similar yung ginawa ni Usopp sa ginawa netong si Loki. Pagtapos ngang matalo ng Straw Hat Pirates itong Black Cat Pirates sa pangunguna ni Captain Kuro, ayaw nga rin mag-take credit ni Usopp. Sinabi niya sa mga kaibigan niyang bata na huwag ipagkakalat sa mga tao na niligtas nila itong Syrup Village. So nakakatuwa lang na itong katagang history always repeats itself na-apply kay Usopp ngayong Elbaf arc. Ang sumunod naman sa listahan natin itong parallel ng pagsuntok ni Luffy kay Im-sama sa pagsuntok rin niya kay St. Charlos during Sabudi Archipelago arc. Speaking of Imu, may foreshadowing or parallel nga rin itong appearance niya kay Enel. Kapansin-pansin nga yan sa ginawang design ni Oda sa kanya. Mula nga sa armas na similar sa mahabang staff, nakahubad, merong malaking pangbabang suot at even itong nasa likuran ni Enel mahahalin tulad nga rin natin kay Im-sama. Bukod nga sa design parehas nga rin itong sila Imu at Enel na tinitignan ang mga sarili nilang pinakamatataas. Si Enel nga Diyos ang tingin niya sa sarili niya. Samantalang si Imu naman literal na hari ng mundo. Parehas nga rin silang may 5 mahalagang tauhan. Si Imu nga merong 5 elders or Gorosei at itong si Enel yung 4 priest niya kasama si Yama. At lastly na parallel sa history always repeats itself itong pagkatalo ni Luffy. At dahil nga sa ang topic natin yung mga nangyari na at nangyayari ulit ngayon kung mapapansin nyo guys itong buong paglalakbay nga ng Straw Hat Pirates sa New World mahalin tulad din natin sa naging paglalakbay nila bago mag time skip. Tulad na lang na itong unang saga na East Blue Saga kung saan ang main villain nga sa huli si Arlong na isang fishman. At guess what? Sa pag-uumpisa naman ng time skip napunta kaagad tayo sa Fishman Island arc na ang main villain isa ring fishman. So somewhat parallel itong dalawang arc na to. Next itong Punk Hazard arc. Mahalin tulad naman natin ito sa Drum Island arc dahil sa 3 factors. Una yung pagkakaroon ng snowy environment. Ikalawa may makikilala silang doktor which is si Chopper sa Drum Island. At sa Punk Hazard si Trafalgar Law. At finally yung Drum Island arc nga yung setup para makilala natin si Blackbeard. Dito nga siya unang inintroduce. Sa Punk Hazard arc naman dito natin makikilala si Kaido. Next itong Dressrosa arc. Obvious naman na siguro ang parallel neto. Yes, ito nga yung Alabasta arc. Parehas na parehas nga yung sitwasyon ng dalawang arc na to. May hari na nagkakaroon ng power struggle, may prinsesang handang lumaban para mabalik sa kanila ang trono, at may warlord na konektado sa paghihirap ng mga bansa na to. Both itong Alabasta at Dressrosa nga tinulungan ng Straw Hat Pirates para mapalaya ang mga ito mula sa mananakop na warlord. Sunod itong Zoo arc na ang possible parallel naman itong Skypiea arc, since parehas nga itong dalawang arc na to na nakakuha tayo ng impormasyon galing sa mga poneglyphs. Parehas din itong dalawang lugar na to na inakyat ng Straw Hat Pirates. Next itong Whole Cake Island arc. Basically mamimirror nga nito itong Water 7 at Enies Lobby arc. Bakit? Dahil kung sa Enies Lobby arc nga nirescue nila Luffy si Robin, sa
Whole Cake Island arc naman itong si Sanji. Sumunod itong Wano arc na pwede nating sabihing parallel ng Thriller Bark arc. Parehas nga itong dalawang arc na to na may relation sa Oni, si Ors at si Kaido. At parehas ding na reference si Ryuma sa dalawang arc na to. Bukod pa dyan sa Thriller Bark arc nga rin natin unang nalaman yung patungkol sa Wano. Speaking of references, itong sumunod ngang arc na Egghead Island arc possible namang parallel sa Sabaody Archipelago arc. Bakit? Dahil sa Sabaody Archipelago arc nga natin unang nakita itong sila Sentomaru, Kizaru at yung mga clone ni Kuma. At guess what? During Egghead Island arc present ang lahat ng mga ito. Not to mention na sa Sabaody Archipelago arc nga rin nating unang nalaman o nakita itong mga Celestial Dragons. Na in Egghead Island arc naman dito natin unang nasaksihan kung paano lumaban itong mga Gorosei. Ngayon ang magiging tanong ano namang paparallel sa Elbaf arc? Bali kung tatanggalin nga natin yung mga nabanggit ko ng arcs during 3 time skip meron na lang 3 arcs ang matitira. At ito nga yung Amazon Lily arc, Impel Down arc at Marineford War. Obviously mamimirror ng Marineford War yung paparating na final war. Itong laban ni Luffy sa world government. Gaya sa Marineford na sinugod niya susugurin niya rin itong Merijua. Sa part naman ng parallel na itong Impel Down arc paniguradong ito yung magiging Laugh Tale arc, ang pagkuha ng Straw Hat Pirate sa One Piece treasure. Malalaman nila sa Laugh Tale ang totoong nangyari during Void Century. Meaning itong Amazon Lily arc ang parallel na itong Elbaf arc. Kung matatandaan nyo itong Amazon Lily arc nga ang naging way ni Luffy para mapuntahan sa Impel Down si Ace sa tulong ni Boa Hancock. Meaning possible naman na sa Elbaf arc ang magiging way ni Luffy para makuha ang huling Road Poneglyph. Pwede nating malaman sa pagtatapos ng arc na to kung sino ang man with Mark Flames na siyang magtuturo kung saan nakatago ang huling Road Poneglyph. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa history always repeats itself na nabanggit ni Im Sama. Kung may mga parallels pa nga kayong naaalala in the past na pwede nating maikonekta sa Elbaf arc ngayon, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling na-enjoy mo naman itong topic natin sa araw na to, wag mo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, damay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!